Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan naman natin mga kababayan at bigyan ng konting opinion at reaction, ito pong ginawang hearing about dyan sa PIDEA leak sa Senado. 3 hours. 3 hours po akong nakapakinig sa katangahan at pagiging authentic na katangahan ni Senator Ronald the Puncher de la Rosa. Kinain na naman po siya nung kanyang resource person, no? Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super chat, super stickers, at ganun din po sa mga kasamahan natin dyan sa chat box or comment section ng ating video premiere kung meron naman po. At magsa-shoutout tayo ng kaunti. Nandiyan po si Ate Marie Chris Hernandez from North Carolina, si Elora, si Aichang, Miyu, Kaluyal Senchang, Kaluyal Wanabet, mga taga-Japan po yan, Miles Tan, Alex Andrade, si Mami B, Mighty Baisa, Maritel T, Priscilla Acepcion, si Rebecca Lagmine, si Lorna Rafael, si Mohamed, si Ninita Arceo, Nilda Umali. Nabanggit ko na ba si Rebecca Lagman, si RN Tusen, si Sinamar, si Danny Reynado, si Ilocana Kana, si Carclea at Hattori, at doon pa po sa iba na pinanonood natin ng mga vloggers and influencer. Banggitin ko na rin po sila, si Carclea, si Kakopi, si JIL Review TV, si DJ Byron Music Topic TV, si Munting Tinig, si Mami Peng. No, si Mami Peng, isa po nating nagpa-member po yan. Hindi po ako iniiwanan ni Mami Peng. Maraming salamat naman po, Mami Peng. Sino pa ba? Si Ali Bugha, no, yung kababayan ko pong taga-Olonga po. At i-plug in na po rin natin na inaanyanyahan po lahat na dumalo sa May 17. No? That will be next week. Friday po yan. May 17. Diyan po yata yan sa Liwasang Bonifacio na isa si Mami Peng po yata ang nag-organize ng pagtitipo na yan, calling for the resignation of DepEd Secretary Sara Itok Tamilmil Duterte. So, suportahan po natin kayo pong mga nandyan sa ating bansang Pilipinas. Kung nandyan po kayo at kayo po ay sumusuporta sa admin nito, except for kay Tamilmil, bigyan nyo po sila ng kahit na buong oras ninyo ng araw na yan. Show our support to this group of people na sila pong mga sumusuporta sa ating gobyernong Marcos. Mga loyalista, Marcos supporters, at yung mga tumalo na po. O kung tumalo na po kayo sa bakod ng mga administration, very good. Yung pong nananatili doon sa burak ng mga Duterte, malunod kayo sa burak. Yung mga tanga, no? So, punta na po tayo dito. Wala po tayong ganong article, pero may dalawa lang po tayong video dito na gusto kong i-ano sa inyo. Lahat naman siguro kayo napanood na ito at may kanya-kanya po kayong opinion at reaction, o maybe nagkakahalin tulad tayo ng ating reaction at opinion, no? Ang reaction ko dito mapapamura ko talaga . Kaya nga po sinabi ko sa simula ng video na ito, si Senator Bato, the Puncher, ay tinatawag ko ng the authentic idiot. Authentic Pinipilit niya po, no? Sinasang-ayunan niya itong kanyang resource person na si Morales na halata namang pathological liar. Kung yung sinabi ng kanyang dating boss na si PIDEA chief, sino ba yun? Yung in-interview ni Cap Niño, ha? Na congenital liar siya, ako naman pathological liar. Kasi may mga different po na mga liars, no? Ni-research ko yan. Ang lumalabas po dito is a compulsive liar versus pathological liar, yung difference nila. Kinuha ko na rin yung congenital liar. Sabihin lang ulit natin kung ano ang ibig sabihin nitong congenital liar na binabanggit ni ex-PIDEA Chief Santiago ba yun, no? Correct me if I'm wrong, Kap ninyo, ha? Ang sabi dito, ito daw klaseng sinungaling na ito ay may history of deceiving
and falsifying information makes people assume they've been lying for so long, it may well be since they were born. Ayun. Congenital eh. Since birth, sinungaling yan. Ayun ang pagkakadescribe sa kanya ng dati niyang boss na si ex-PIDEA Chief Santiago ba yung binabanggit nila, no? Okay? Ako naman, pathological liar. No? Kasi ang pathological liar, mga kababayan, eto po, ang dami pong sinabi dito na meaning ng pathological liar. Ito po, sabihin ko na lang dito, nakita ko to sa LinkedIn. Ayan. Pathological liars, on the contrary, kasi kino-compare na po siya sa compulsive liar. No? Know how to be confident. Alam nila. They will deceive you. Kunwari, kampante sila. Kampante sila, while lying, use their pathological liar trait as defense mechanism. Example, they fix their gaze upon you rather than looking away. Look at the way yung Mamang Kalbong Morales umakto yung action niya. Hindi naman po ako psychologist, but the way you look at it, as simpleng tao, kunwari nakaganon siya kay Bato, pero we know you are lying. Ha? Pathological liars can be very manipulative and generally lie to get their way. Ganun po ang ginawa niya kay Bato. At hindi yun na sense ni Bato the Puncher. Biruin nyo ha, PNP chief yan. Ibig sabihin, nagoyo niya. Yung dating PNP chief, nagoyo niya yung dating senador. Bakit kung mamaya sasabihin sa inyo? They have little to no regard for whom they hurt. Their lies are usually very dramatic, complicated, and detailed. Nandyan lahat. Yung karakteristik ni Morales, si Mamang Kalbo. Ha? A pathological liar lives with a false sense of reality. If confronted, pag daw kinonfront mo sila, tulad nung ginagawa ni Senator Jinggoy, ito they become defensive and never admit their lies. Tingnan nyo yung ginawa niya kay Jinggoy. Minsan tinataasan niya nga ng boses eh. Yung interjection niya, no? Yung interjection niya is to raise his voice and also deflect that magpapasok siya ng isang statement na naman and also putting the blame onto someone else. Inilalayo niya yung attention sa kanya, pinupunta niya sa iba. Meaning, don't focus on me. Mag-focus ka sa kanila. Ha? At the same time, itong Morales na ito, si Mamang Kalbo, ang tingin ko po, aside from congenital to pathological, he wants revenge. Kasi yung ginawa sa kanya nung mga PIDEA. Nagpapagamit siya kay lukalukang isang pathological liar din dito sa LA. No? Sa kanya, di ba, ang daming kaso sa kanya. Sabi na, dismiss naman po. Parang, ako po ay ginantuhan ng mga kasong-kaso. Now, ito yung pagkakataon niya, tinawag siya ni The Puncher sa Senado, binigyan siya ng time para to exact revenge on the institutions that malign him, that did wrong to him. Ayun po yan. Di nyo napapansin? Ha? Lagi niyang dinideflect. Tatanungin ka lang, yes or no. Answerable by yes or no. Hindi niya masagot. Ang dami niyang explanation and that explanation will come out another story that will put blame to those who are involved in the make-up stories of his. Hindi sa kanya. Diba? Nakita nyo? Ang galing niya. Ang galing niyang magsinungaling. Ang galing niyang mag-deflect ng istorya na wag sa akin i-focus kundi on that. Well coach. Kaya nga diba sabi nung ex-PIDEA chief, matalino naman yan. Diba nakita nyo kung paano niya pababuyin yung current PIDEA chief na si Director General Lasso? Kupal daw. Ito namang si Bato, hindi niya in-strike. Gagor talaga si Bato. Diba? Binabastos na yung isang hepe chief ng PIDEA. You cannot even say no. Strike dapat yun. You are disrespect
protecting the person, wala namang kinalaman sa'yo. Di ba? Kinontrol na naman ulit ni Morales si Bato. Tingnan nyo, nung nandun si Jinggoy, hindi siya makaporma eh. Because mamaya sasabihin natin yung sinabi ni Jinggoy based on his opinion of this Mamang Kalbong Morales. O tingnan nyo to, yung mga personality traits ng pathological liars. Narcissism or self-centered behavior. Sa kanya. Ako ang tama. Ako ang tama. Ako ang pakinggan mo ba to? Ako ang nagsasabi ng totoo. Anak ng puta. Tinanong ka, tama si Senator Jinggoy, tinatanong kita. Ganitong natatanda mo, pero nung ito na, wala ka nang matandaan. Ang tawag dun mga kababayan, si Morales, because of how he good in lying, no? Meron din siyang selective amnesia. Selective amnesia. Doon niya tinatago yung pagsisinungaling niya, isa sa mga character traits niya. Tapos, i-deflect niya ulit yun. Ipupunta niya sa ibang tao, ibang istorya. Di ba nga sabi nga ni Atty. Claire ng Usapang Batas, Kayubi? Labo-labo na. Kasi bakit? Hindi na, nalayo na po sa topic eh. Nalayo na sa mismong dapat na ipalabas diyan sa PIDEA leak. Ang naglilik ngayon ay ang katangahan, ang authenticity ng pagiging idiot ni Senator Pancher. Pasensya naman po, Senator Bato, alam ko pikon ka, galit na galit ka, pero you are an idiot. Galit ka, patawag mo ko sa Senado, come and get me. Sabi ko talaga sa'yo sa Senado, you are an idiot. Because you are being controlled by your resource person. You cannot even strike out to protect these government employees. They are being maliciously attacked by this, what? Pathological liar. The credibility is in question. You don't know how to handle your own Senate hearing. You are out of focus. Mamaya, ipapanood natin sa inyo yung clip na kung saan nagsalita na si Senator Chis Escudero. Because I believe Senator Chis Escudero can no longer bear what is going on with that hearing because it's out of touch. One after the other ang lumalabas na mga issues that are petty, that is not included on that hearing. Walang kinalaman yung mga binabato ni Morales doon sa gustong palabasin ni Senator Pancher. And what is that? Sino ang nag-leak nung dokumento? Kung meron man. Yun lang. Pero out of that, nagsanga-sanga na. May binanggit pang mga tao na wala namang kinalaman. Pero binabanggit nung si Morales, si Mamang Kalbo, kasi he wants revenge of what they have done wrong to him. Sa palagay niya. Yan yun. He's using the Senate floor because of that authentic idiot na Senator Pancher. Binigyan siya ng pagkakataon. Ang tanungan ng taong bayan, are you two are in connivance? Yan ang sinasabing Senator Bato, the Pancher, sa imong ambisyon, huwag kang tambaluslos. Ambisyon mong mag-run for Senate, re-election? No. Tambaluslos ka na. Ambisyon mong sirain, destabilize ang gobyernong Marcos? No. Tambaluslos ka. Tuloy natin tong personality traits ng pathological liar. Obsessive, controlling, compulsive o compulsive behavior. Controlling siya. He controls the narrative. Imbis na si Bato ang mag-control ng kanyang hearing, he is being controlled by that pathological liar. Manipulative. Temperamental. You get it? The word temperamental? Ha? Tingnan nyo how he raised his voice, parang galit siya. The interjection na, ako ang tama! Ako lang ang may authority! Pakinggan mo ko! Siyang malakas ang boses doon. Di ba? Silang dalawa ni Bato. Nagdadrama naman si Bato. Oh. And jealous behavior. No, nainggit siya. Kayo nasa loob pa. Ako nasa labas na. Ano ibig sabihin nun? Kung ako nga sa PIDEA, anong ibig mong sabihin nandito ako sa loob? Dahil takot ako? Tinatakot ako? Patunayan mo. Right now, sabihin ko kay Bato, Senator, pagbigyan mo ako, patunayan niya na tinatakot ako ng boss ko. Right now and then.
Di ba? Hindi nyo magawa yung kay Bato? Natatakot ba kayo kay Bato? Kung si Bato nga, binigyan niya ng airtime yung mamang kalbo, kayo pa kaya? Ikaw, Pidea Chip dyan, yung mga tauhan mo. Pagsalitain mo. Give them autonomy. Di ba aling makontempt kayo ni Bato? Dapat i-contempt niya rin yun kasi wala siyang respeto. Hindi nga siya tinatawag, sumasagot siya eh. Kaya nga, manipulative. Di ba? Controlling. Oh, angry, aggressive, abusive behaviors. Deceptive. He is being deceitful. Bakit? Tinatanong siya ni Senator Jinggoy. Ano yung ano mo? Nasaan yung informant mo? Babae, lalaki? Ayaw niya sabihin. Gusto niya ng ano, parang immunity na ganito. Gender lang, hindi mo masabi. What? Sabihin mo, babae, lalaki o LGBTQ? Ayaw niya. Ibig sabihin, he is being deceitful. Hindi niya talaga alam na merong informant. Niyayaya na nga siya eh. Niyayaya na siya. Ni Senator Jinggoy. Gusto mo ng executive session? Dalawa lang kayo. Ngayon na, punta na kayo. Ayaw niya. So therefore, doon pa lang alam mo na there is none. That the document that they are telling that is authentic, tulad ni Bato, tulad ng video na ito na mapapanood ninyo now na, no? Ayan po, mga kababayan. Papanoorin natin para malaman ninyo. Ako being the chairman, naniniwala ako na yung papel mo is authentic. Yes, Your Honor. Naniniwala ako. Sabi ko na during the past hearing, na authentic yan. Klaro yan, pero may investigation. Ang tanong lang ngayon, kung sinong nangangalaga ng papel na yan, kung nasaan yan ngayon, bakit nag-surface yan sa ibang tao. Kaya ngayon, malaking papel mo dito, at saka sana si Maharlika, kung andito siya ngayon, para malaman natin talaga yung katotohanan kung sinong nag-leak niyang papel na yan. Ako, no question about me. Totoo yan, kinukonfirm ko yung papel na yan. That's authentic. Nakikita ko, ay susugal ko yung aking buhay dito sa authenticity ng papel na yan. Totoo yan, pero ang tanong kung sinong nag-leak. O yan, sinabi ni Bato, he even bet his life on it na authentic yung dokumento because dun sa puncture hole. Na hindi daw makokopya yan, hindi mapopotocopy o masirox kung wala yung original. Inayunan siya bigla ni Morales without him being asked to answer. Nakita nyo yung kagaguhan, yung kawalan ng control ni Bato. Hindi niya makontrol yung sarili niyang hearing. He is just an idiot or stupid enough to allow this freaking moron na si Morales na kontrolin siya. Tingnan nyo yung demeanor ni Robin ha. Ito si Robin, no? Nagtitimpi lang siguro yan. Lalo na si Jinggoy, nagtitimpi lang. Alam nyo yung mga nasa likuran, lalo na yung lalaki dyan, nasa kaliwa niya, he is laughing. Biruin nyo yun. Katawa-tawa, Senator Bato, hindi mo nakikita? Tapos lahat na lang ng babanggitin niyang pangalan, gusto mo ipatawag sa Senado? Ganon. Di ba? Sa video rin na yan, kasama po, no? Nagsalita na talaga si Jinggoy. Anong sabi niya? Own opinion, ha? And I believe in it. Sandali lang. When I call you and I recognize you, pwede ka magsalita. And this person has Unahin natin muna ang senador. this person has been charged of violation of Article 180 of the Revised Penal Code, which is still pending before the Metropolitan Trial Court, Branch 4 in San Fernando, Pampanga. In violation of Article 180 of the Revised Penal Code is tungkol ito sa false testimony. And the other criminal cases filed against Mr. Morales based on validated information from a concerned citizen. If this is true, estafa pending before the Metropolitan Trial Court, Pasig City, slight physical injuries pending before Branch 72, Pasig City. And as a final remark, Mr. Chair, the facts and evidence presented clearly demonstrate the questionable integrity and credibility of this particular resource person. And the same evidence refutes all accusations against the Philippine Drug Enforcement Agency and its current leadership.
and the statements given by this particular resource person against the agency and its current leadership are evidently perjurious, defamatory, and outright false. That's all, Mr. Chair. That you are lying. Nung napanood ko nga, wala nga dito, hindi ko makita, mukhang pinutol po eh. Na ikaw, Morales, ang naglabas ng dokumento na yan. Ikaw ang nag-leak. Hindi ko po makita kasi dinownload ko tong video na wala bigla yun. Pero sa live, nandun eh. Ikaw, Morales, ang naglabas. Ikaw ang leaker. Kung meron man yan. Ha? Kung sinasabi ni Batong authentic, yung dokumento, ikaw, Morales, siguro mapapanood nyo yan, yung sinabi ni Jinggoy. Kasi tinanggal po eh, wala talaga eh. Biglang nag-cut eh. Sa mga nag-live na mga vlogger, no, tignan nyo na lang yung mga, panoorin nyo yung buo nilang vlog, mapapanood ninyo. Sinabi na talaga ni Senator Jinggoy, ikaw, Morales, ang nag-leak ng dokumento na yan, and you are lying. Tapos. Umalis na si Senator Jinggoy because he can stand it longer. Dapat doon palang Bato, itinigil mo na because one of your colleagues already spoken. Dapat nag-usap na lang kayo kasi walang patutunguhan yang Senate hearing mong moro-moro. Bakit? Nakita mo ba? Naipalabas mo ba? Nasaan yung authenticity? Nasaan yung authentic na document? Nalaman mo ba? Napalabas mo? Yes or no? Yan, pangalawang araw ng hearing mo. Nasaan yung dokumento? Aber, sinasabi niya eh, I will bet my life on it that the document is authentic. Kasi napotocopy. Di ba? Tama, mali. Sinabi niya. Kasi may puncher hole. Kaya nga binansagan siyang the Mr. Puncher. Senator Puncher, di ka ba nahihiya niyang Bato? Because of your, imbecile mind or traits, hindi mo ma-distinguish, hindi mo pinangangalanda ka mo na magaling kang investigador? Hindi mo pinakikinggan na walang dokumento. Sinabi ng PIDEA, wala sa amin. Pero, you are given a narrative by a pathological liar na nasa PIDEA. Pero sinasabi ng PIDEA, wala po sa amin. Hindi po namin nakita yan. Sinong paniniwalaan mo ba to? Dalhin mo pa yan sa korte. Sinong paniniwalaan ng korte? Based na rin sa pagkatao ni Morales, hindi mo makita yan ba to? Paano ka naging PMP chief? Di ba? Nakita mo ang sentimiento ng mga mamayang Pilipino? Sino lang naniniwala kay Morales? Siya at yung kakampi niyang si pathological liar na luka-luka dito na hindi kayang magpunta sa Senado mo. Diyan sa hearing mo. Bato, what? Magising ka. You are being ridiculed by majority that you are incompetent. Senator, kinokontrol ka ng isang ex-PIDEA agent na very questionable ang credibility. Pero pinaniniwalaan mo na authentic yung dokumento. Now, palabasin mo dyan. Yan lang ang dapat mong palalabasin kasi ayan ang purpose mo dyan. Di ba? Kaso hindi, nagsanga-sanga. Kaya sabi nga ni Atty. Claire, labo-labo eh. Paano? Tatanungin si Mamang Kalbong Morales, iba ang sasagot niya. Si ganito po kasi, pinapunta ko Malacanang, si ganito. Ang dami nang nabanggit na pangalan. Related ba yun doon? Diba? Sabi niya kasi, usapan nila, wag mo nang Hindi naman yun eh. Napatunayan naman hindi siya ang kausap nung dati niyang direktor. Sinasabi nung dating direktor, wala po talaga eh. Wala akong napirmahan eh. Questionable pa nga, bakit siyang nakapirma doon eh? Investigador ka lang eh, dapat ang superior mo ang magpipirma sa pre-operation report. Pero hindi pinakikinggan ni Bato. He is blindsided. Kasi nasa utak na ni Bato na authentic itong dokumento na to. Ito ang goal ko, hanapin ko yung authentic. Now,
Maski na mamatay ka pa, mabuhay kang muli, Senator Bato, hindi mo makikita yung authentic because they already destroyed it kung meron man. Diba? Ang tanong, paano napunta yan kay pathological liar na Boljak TV? Paano siya nakakuha ng kopya? Sino ang nagbigay sa kanya? Yan dapat ang inuusisa mo kasi yan ang pinanggalingan ng PIDEA leak. Siya ang nag-leak, may nagbigay sa kanya. Sino? Anong sabi ni Senator Jinggoy? Ikaw ang nag-leak, Morales. Di ba? Napanood ko po yan, tinanggal lang dito, pero balikan nyo yung mga, ng mga vloggers, influencer ninyo. Hindi ko po kasi nilive eh. Nandyan. Sinabi pa ni Senator Jinggoy, you are lying. Kasi nga may selective amnesia. Kung masusukol na siya, magtatanga-tangahan at magbabato ng ibang istorya. That is what you called a pathological liar. Deceitful. Kita nyo, mukha siyang tanga dyan. Parang siya pa yung bulldog. Para siya yung, alam niyo yung ano matawag doon, yung asong talagang papatayin ka. Nakalimutan ko, yung uri ng aso na yun. No? Pitbull. Kasi pag nasusukol na siya, taas na siya ng boses. Kasi boy, kasi ganyan Hindi man lang pinapansin ni Bato. Lower your voice, please. You're not in control in this session. I am. So you better show respect. Tapos bigla niyang iibahin. Yung naratiba. Nakita nyo? How manipulative he is. How aggressive he is. How deceitful he is. Impulsivity. Meron pa. Yan po ang mga karakteristik na meron si Mamang Kalbong Morales na isang pathological liar. Base rin po dito sa binabasa ko. Ha? O, ayan po. Oh. Tingnan ninyo. Oh. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. Ha? Kita nyo? Oh. Tama, mali. Diba? Nakakaasar lang si Bato. Gustong patunayan ni Senator Pancher, the authentic idiot, na authentic yung dokumento. Napalabas mo ba? Sa palagay mo, Senator Ronald Da Pancher de la Rosa, what is the percentage that authentic documents that you are looking for will surface in your next hearing? What is your guarantee? What percentage you can give us na mapapalabas mo yung authentic document and the leaker of that document? Sabi ng PIDEA, wala po talaga. Ano pang magagawa mo? Diba? Are you gonna blame them? No. Kasi kung wala nga dumating sa kanila you cannot assume that they pulled it out and throw it in the trash, pero may nangopya muna? Or, may gumawa ng kabalbalan. Ano yun? Gumawa ng sariling form. Kasi sabi nga ni yung supervisor, meron pong mga ganyan na dokumento. Kita mo nga, mali-mali yung impormasyon, butas-butas, pero you are looking for something that is non-existent. Ano makikita mo? Ano na naman ang lalabas sa next hearing mo? The third hearing. Another, parang sanga. May lalabas na namang sanga, magsasanga, mawawala na dun sa point of origin na gusto mong palabasin. What? The authenticity and those who leak that document. Nandun na sa harapan mo, si Jinggoy nagsabi na, you are the one who leak. Nag-leak. Paano mapunta yan dyan sa pathological liar dyan na nandyan sa LA? Diba? Hindi siya makaharap ngayon. Ginawa kayong gago nung nandyan sa LA. Pinaglaruan kayo, tuwang-tuwa siya. Habang kayo ay litong-lito, nagkakagulo, siya naman ay nag-iinom ng wine at nagpa-popcorn, nanonood sa inyong mga katangahan dahil sa pamamagitan mo, Bato. You are an authentic idiot.
Pinatulan mo ang chismis ng isang luka-luka dito. Kaya tama naman po. Tama si Trillanes. Parte ka ng destabilisasyon. Pasensya ka na. Alam ko, pikon na pikon ka doon sa press con mo. Di ba? Tama mali mga kababayan. Inamin niya doon, oh. Hindi niya strike yung sarili niya. Naniniwala ako na authentic yan. O ngayon, napalabas mo ba? Nasaan yung authentic document? Wala. E di authentic idiot ka. Di ba? Tama mali. Magalit ka na, Senator Pancher, sa akin, magalit ka. Pero yan po ang aking opinion sa'yo. Sabi nga nila, tanga, pero humirit ka. Dakila naman, o di dakilang tanga ka. Di ba? Dahil naniniwala ka sa dalawang pathological liar, instead na paniwalaan mo ito. Itong PIDEA. Wala nga po, sir, eh. Ang ano nga ng iba, ha? Yung iniisip nila, baka wala talagang dumaan dyan. Hindi dumaan sa kanila kasi ang nakapirma yung Morales, eh. Hindi man lang nakita ng supervisor niya pero ginigiit niya because of what that he is. He is manipulative. Di ba? Ano makita mo? Anong mapapala mo ba to? Tigil mo na yan. Di ba? Ano nangyari? Anong sabi? Ito, yung video ni Senator Chis Escudero. Yan po. Well, I would like to acknowledge the presence of Senator Chis Escudero. You want to say something, Your Honor? Please continue later, ha? Very Unahin mo na natin. briefly, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'd like to raise a point of order which I hope the chairman will consider and did not rule up. He is not testifying as to the truth of what the informant saw or said. Yung informant lamang po ang pwedeng makapagsabi nun, hindi si Ginoong Morales. So kung may papatawag po tayo, yung nakahalubilo niya, kung maaalala niya at babanggitin niya, yung informant. Para malaman natin, totoo nga ba yung sinasabi niya o hindi. Pangalawa, binanggit niya si Ginoong Gadapan na binabanggit ang pangalan ng dating Executive Secretary. Ang imbitahan po natin kung pwede pa, pero ayon sa chairman ay wala na. Yung kiausap at kilala lang din niya, si Ginoong Gadapan. Ngayon, binabanggit din niya na mayroon daw tiga Napolcom na kumausap sa kanya, inaareglo siya. Yun lang din ang limitasyon ng kanyang testimonya. Hindi kung sino pang pangalan ang binanggit ng tiga Napolcom. Hanggang doon lamang naman po talaga yung nalalaman niya eh. Dahil kung hindi po natin lilimitahan doon, Ginoong Chairman, aabutin na ho tayo ng Disyembre, hindi po tayo matatapos sa dami ng pangalan binabanggit ng ating testigo sa ngayon. Sunod po, Mr. Chairman, a point of order. Narinig ko po yung motu proprio investigation ng chairman. Sabi po ninyo, yung drug haul sa Batangas at yung PIDEA leaks. Ngayon, kung ang posisyon po ng chairman ay authentic yung dokumento, dapat po isama sa magiging inquiry ng komiteng ito ay kung authentic yung dokumentong yun at gaya ng sabi ng chairman, may butas. Hindi po ba yung papel? Dapat po sumentro na po ang investigasyong ito. Sino yung bumunot dun sa folder na pinanggalingan ng dokumentong sinasabi ng chairman na authentic? Ang pangalawang problema po kasi ay hindi lang naman may nag-leak ng confidential na dokumento. Ang issue din po ay sinong bumunot o kumuha ng confidential na dokumentong yon kung kaya't wala na ngayon sa PIDEA. Kung nandun man yun ng simula. Kung hindi yan tinurn over kay Director Francia, sino man na nakakuha ng dokumentong yon, sino nga ba ang bumunot nun? Yun ang dapat alamin at malaman ng PIDEA at ng komiteng ito. Naimbitahan na natin si Binibining Soriano para tanungin kaugnay nito. Pero ang issue nga natin ay yung Batangas at yung PIDEA leaks. Hindi yung sinasabi dun sa leak mismo. Pwedeng puntahan yon. Pero subject matter na po marahil yon sa isa pang pagdinig na nakasentro na lamang doon sa bagay na yon. Pero pansamantala sa isyong ito, ang nais po nating malaman saan galing yung dokumentong lumabas at kung authentic yun sa panahon ng chairman, nasa na yun ngayon at sinong bumunot mula sa files ng PIDEA nung file na yon, nung papel na yon, at ng mga retrato at sinumpaang salaysay nung sinasabi po ni Ginoong Morales na informant po niya na hindi po niya maalala sa ngayon. Again, Yes, for, Your Honor. for the consideration of the chairman at a later time and for the chairman to rule upon it at a later time, Mr. Chairman,
Thank you, Mr. Chairman. Thank you to my distinguished colleague, Senator Poe, for granting me leeway to speak. O yan. Di ba? Hindi na makatiis yung mga veteran senators. Si Chis Escudero, lawyer. Lawyer yan. Si Grace Poe, veteran senator, lawmaker. I don't know if she is a lawyer. Ang alam ko, economist yata siya eh. Di ba? Search ko lang saglit. Pasensya na po. Hindi ko siya nakakita kagabi kung ano ang tinapos nitong si Senator Grace Poe. Kung ano talaga siya. Kung mambabatas ba siya o ano. Ha? College of Development Studies. Okay. Political Science. Intern for Bill Wells campaign with Bill Wells. O yan. Siguro. Meron siyang experience na may degree siya ng Political Science sa Boston College. So therefore, meron siyang experience. Ha? Talagang veteran siya. Pinuntahan siya. Probably because they can no longer bear the stupidity of Senator Bato's hearing. Nagsalita si Chis Escudero. Binigyan niya ng points si Senator Bato. Anong sabi niya? Point of order. Kailan nyo naririnig ang point of order? Sa lower house, naririnig nyo yan. Ang magaling dyan, si Dan Fernandez ba yon? Si Representative Dan Fernandez, yung guwaping na guwaping tulad ko. Di ba, Ay Chang? Ha? So sabi niya, point of order lang, Chairman. Kasi may mga hindi alam yung ginagawa, puro bat-in. Tulad ni Morales, panay bat-in siya. He is, sa lower house yan, hindi ano yan, mako-call out siya. Mako-call out siya. You are not being asked. Stop batting in. Meron nangyari dyan. Yung sa SMNI, galit na galit yung isang representative. You keep batting in, you're not being questioned or being asked to answer. And you have to wait for you to recognize. Hindi nga siya nire-recognize, salita siya ng salita eh. Ganon ka walang order si Bato. Kaya nga authentic idiot eh. Anong gusto mo? Stupid? Pwede rin. Di ba? Authentic stupid. Because your stupidity gets the better of you. Di ba? Yung stupidity ni Morales because of what? Personal revenge niya yan. Personal vendetta niya kasi binabalikan niya. This is now my platform to get revenge on these people who wrong me. Yan po yan nakikita ko eh. Tingnan nyo kung sino-sino yung binabanggit niya. Pinatalsik siya, pinatanggal siya, nilipat siya, pinagbawalan siya. Lahat yun eh. Kinasuhan siya. Lahat yun points to what? Revenge factor sa kanya. Pero binigyan siya ng platform ni Bato. Tuwan-tuwa siya Pag sinasabing authentic, tuwan-tuwa siya yes. Parang sa isip niya, yes, nagoyo ko sila, hindi nila alam gawang rekto. Diba ba to? Yung gawang rekto, makita mo, authentic na authentic yan. It's barely until someone who is an expert to tell if there is a fake or authentic. Ganun po yun eh. Senator Bato eh. Ang hirap mo nang galangin, Senator Bato. Diba? Wala kang sense of na parang, oo nga no, bakit ganito parang ang gulo ng aking Sinabihan ka nga, point of order eh. Nakita nyo yung points ni Senator Chis Escudero? Yan ang mambabatas. Sinerge ko si Senator Escudero. Lawyer talaga siya. Lawyer. Ha? Kala lang natin ganyan-ganyan itsura niyan. Nakita ko na po yan, si Senator Chis. Senator Chis nagkita na tayo. Okay po yan si Senator Chis. Wala pong masamang tinapay dyan. Ganda ng asawa niyan, si Madam Hart, di ba? Bigla mo, pinuntahan ka just to say point of order kasi walang nagsasabi sa'yo. Bobo ka kasi, Senator Bato. Nagmaang-maangang ka dyan, nagmagaling-galingang ka dyan. Gusto mo lang palabasin ay ang PIDEA leaker. Ano nangyari? Nagsanga-sanga. Di ba? Na-call out ka ngayon. Pinipilit mo na merong authentic document. Now, where is it? Palabasin mo munang may authentic document. Pero ang ginagawa sa'yo ni Morales, you are being played by Morales, si Mamang Kalbo. Because he want to exact revenge on those people who malign him, who made wrong to him, o who wrong him. Ganun ang English, di ba? Ay Chang. Di ba, Mami B?
Nakakahiya po eh. Yung mga nagla-live na pinanonood ko, yung mga nagla-live reaction, there are fuming. Ikaw, Senator Bato, baka tuwang-tuwa ka pa sa ginagawa mong hearing na yun eh. Na nabibigyan ka rin ng airtime na parang ginagamit mo for your political ambition sa next year re-election mo for Senate. Yes, tumakbo ka bilang isang senador, re-electionist, but you're not gonna get a seat anymore. Mas maganda yatang maglagay ka na lang ng dilawan dyan o pinks na talagang lawyer. Ang mahirap naman sa mga dilaw, laging kokontra yan sa programa ng Pangulo. Wala. Wala kang ano dyan eh. Duterte ilagay mo, wala. Dilawan ilagay mo, anti-Marcos yan. Wala. Wala tayong mapapala. Back to square one. Diba? Dapat, ang ilagay natin yung mga nasa Kongreso, nasa lower house, na pro-admin. Yan, sana may tumakbo sa inyong 12 dyan. Senator Erwin Pen, Congressman Erwin Pen, di ba? Yayain mo yung mga yan. Wala tayong mapapala dito sa dilawan sa mga dutae. Pare-pareho lang po sila ng kara. Pasensya naman sa mga dilaw. Kala nyo makalusot pa rin kayo, ha? Hindi po. Di ba? Sipin nyo yan. Senator Bato, the puncher, the authentic idiot. Ano napalabas mo kahapon? Si Miss Maricel? Ni hindi mo nga tinanong eh. Yung isa sa importanteng tanong, magkasama ba kayo ni Bongbong Marcos sa unit mo diyan sa Rockwell? Di mo tinanong yung ganun eh. Para mapatunayan na. Para sa mismong bibig na ni Miss Maricel Manggaling, o tinanong siya, gumagamit ba kayo na pinagbabawal ito? Hindi po. Inabuso nyo ba yung mga kasambay? Hindi po. Ayun. Bakit yung huling tanong, di mo tinanong? Pwede naman di ba magtanong tulad kay Jeannie, 3 wishes? Di ba? Totoo po ba na magkasama kayo ni Bonget nung ganito sa iyong pad? Pag sinabi niyang hindi po totoo yun, wala po. Kabum. Tapos. Pero, ang nangyari, wala. O nung nawala na yung 2 senador, si Robin saka si Jinggoy, isa ka na lang, nilamon ka ni Morales. Nilamon ka ng buong-buo ni Morales. Bakit? Kasi nagsanga-sanga na naman. Hindi niya matumbok yung mga katanungan mo. Hindi niya masagot ng maayos yung katanungan mo. He is deflecting your question to another person dun sa PIDEA. Bato mo. Kasi silang gumawa ng mali sa akin. Yung po yan eh. It's not about the leaked document. Ginamit lang ang leaked document kuno para mag-exact siya ng revenge dun sa mga taong gumawa ng mali sa kanya. Hindi mo ba nakikita yung bato? At ginamit ka para magmukha kang tanga dyan. Dahil ang ambisyon ng dalawang ito, si Maharlikang lukang pathological liar at itong si pathological liar na Mamang Kalbong Morales, ay gibain ang presidensiya ng Pangulong Bongbong Marcos na huwag kang magtuon doon sa PIDEA leak document. But instead, focus your investigation or your hearing doon sa Bonget na nakapangalan dyan. Ang tanong, sige, pagbigyan natin, what you gonna do? What you gonna do? 12 years ago yan. Using your authentic document na photocopy, what you gonna do? Are you gonna imprison Maricel Soriano? Are you gonna imprison Bonget or Bongbong Marcos? Sige nga. Napatunayan ba? Ito inuulit-ulit natin. Napatunayan ba na yung 2 pangalan doon ay naimbestigahan? Sabi nyo may video. Pero iba pala yung video, yung sa abogado sa kay Director General Lasso pala yun, iba pala yun. Yung maging yun eh. May picture. O ba't di pa nilalabas? So what you gonna do then? Sasabihin nyo, cold case? What? Cold case? Murderer ba sila? Suspect ba sila sa homicide? Or parricide o whatever side? Di ba? What? Ano gagawin ninyo? Ano? Sige nga, 12 years ago. Ano gagawin? Papakulong nyo sila? Sasabihin yung bangagang Pangulo? That was 12 years ago. Di ba? Kung si Morales na-vindicate dun sa mga kaso niya, etong 2 to, wala ngang kaso.
So anong gusto mong palabasin ba to? Kasi nag-ugat na yung sinasabi ni Morales eh. Hindi na tayo natuon sa PIDEA leak document eh. Who is the leaker and where is that authentic document? Wala. O what you gonna do then? Kung gusto mong imbestigahan yung dalawa, are you gonna re-investigate? Paano? By using that picture of what? Paano yung authenticity ng picture? Ano yun? Di ba? Doon pa lang nakita ng katangahan mo. Hindi naman tayo investigator, pero what? Nakikita natin eh. Unang-una, walang kredibilidad yung Morales. He is a pathological liar. Tingnan nyo ha, sinabihan niyang kupal si Director Lasso. Diba? Kabastos-bastos. Makita mo lang dun eh. That's his revenge factor. This is now my time. Kasi kakampi ko, yung chairman. Sinasalo siya nung chairman. Nung sinabi niya ngang kupal, sabi ni, Senator, sabi niya kay Jinggoy, totoo po yung ganun-ganun. Hindi niya man lang sinabi, hindi pwede sabihin niyan, strike them out. So you have to protect that Director General na sinasabihan lang nung ex-PIDEA agent na napakababa ng ranggo. Di ba hindi nakita yon? Tapos si Bato, walang common sense. Wala talaga. Idiota talaga. Idiot. Nagtatapang-tapangan lang si Kupal. Tanga talaga at bobo. Kakabanas mga kababayan. Kita nyo yun? Di ba? Oh, sasabihin ninyo, totoo yung dokumento. Hindi niya nga mapatunayan nasaan. O sa susunod na hearing nasaan. Saan mo kukunin yung authentic na yan? Hindi mo ba kinwestiyon yung laman ng document? Bakit si Morales lang nakapirma? Dumaan ba siya sa tamang procedure? Bakit siya pumirma doon? Sino nagsabing ikaw na lang ang pumirma dyan? Di ba? Kaso, pag tinanong niya si Morales, deflection. Ididisib kita. Ibabato kita sa another issue. Ganun yun eh. Tingnan nyo nangyari. Sabi niya, bakit hindi nyo imbestigahan yung 2 minutes drug testing? Kasama ba yun dun sa PIDEA leaks? Di ba, Senator Bato? And then you allow it? Paano kung nagkakamali siya? Nagkamali ka rin ba to? Dapat ka rin i-chastise because you allow it. Kasi may ibang mga mambabatas, pinakita na po yan, dinibank na po yung 2 minutes video, o 2 minutes na drug testing. Ang ginamit, drug kit. Drug testing kit. Di ba? Ganito lang yan, Senator Bato. Ako nanonood ako ng mga TV shows na yung Protecting Our Border. Ha? Diyan sa airport, sa sentry, yung mga checkpoint, ha? Kung kahina-hinala, yung sakay, pabababain niyan, papaamuyin ng aso sa sasakyan. Pag nakakuha na yan ng mga, yung siningit-singit, dito marami sa amin yan. Siningit-singit, meron silang drug test kit. May solution. Ha? Kita mo? Para lang po yung COVID. Ha? Test kit. Liquid yan. Kung powder yun, igaganon. Tak, gaganunin lang yan. Ha? Para mag-mix dun sa solusyon. Will it take more than 2 minutes? Hell no! Hindi. Mga kababayan. Kasi drug testing kit. Kini-question ni Morales, bakit lang daw less than 2 minutes? Eh meron ding ibang mga mambabatas na nagpa-drug test ang gamit, drug test kit. Kine-question nila yung gumawa. O ano, mapapakita nyo yung resulta niya pag tinawag nyo saan yan, sa St. Luke's. So ibig sabihin, lahat ng ginawang drug testing ng St. Luke's na ilan lang ang tinitest nilang chemical sa katawan ng tao, dapat tumagal ng 1 araw. Drug testing kit, Senator Bato, and you allow it? Binigyan ka na siyang nag-direct ng hearing mo eh. Instead na ikaw ang chairman ang magdirekta, mag-command ng hearing mo, it is the resource person who is questionable in character, a pathological liar, ang nag-control ng hearing mo nung nawala na si Senator Jinggoy at Robin. Bato, it shows that you are not a competent leader. Nagsasalita ka na ganyan sa PIDEA pero ikaw mismo, it reflects on you. Wala ka rin pala. Kinontrol ka ni Morales. So therefore, you're a bullshit. Diba? Kaya dapat lang nanamnamin mo yung mga tawag sa yung tanga ka.
Idiot ka talaga. Naniwala ka sa isang pathological liar na tinataasan ka lang ng boses, tumitiklop ka na? Ba't ayaw mong dinggin yung sinasabi ng PIDEA? Wala po, sir. Hindi po talaga dumaan sa amin. Ano pang gusto mong patunayan ng PIDEA sa'yo? Eh kung wala nga silang mailalabas eh. Di ba? Pero sinasabi ni Morales kasi nasa loob kayo, ayaw niyong magsalita. Ikaw ang nag-aakusa, ikaw ang maglabas ng ebidensya. Di ba? Kasi ginagamitan niya, dati akong PIDEA, dati akong pulis eh. So therefore, you're as scrupulous ka. Na yung ginagawa mong masama, gusto mo kaming idamay dahil nasa loob kami? Come on, get out of here. Pag ako yung pagsabihan ng ganun, kukontrahin ko talaga siya. Di baling i-contempt ako ni Bato. Dapat ma-contempt din siya. Dahil he is accusing without any evidence. Ano ngayon kung nagtatrabaho pa ako? Nagtatrabaho ikaw, ano trabaho mo? Di ba? Ano pakialam mo sa amin? Huwag mo sabing dahil takot kami. Ba't kami matatakot? Matakot kami kung di namin ginagawa ang trabaho namin ayon sa mandato namin. Di ba? Ba't hindi yan nasabihin ng PIDEA? Mga agent ngayon. Yung current na nandun. No, papalagang ko talaga yan eh. Papalagang ko. Di baling sisantihan ako ni Lasso. Basta sinabi ko yung nasa loobin ko. Makakuha naman siguro ako ng iba pang trabaho. Di ba? Papalagang ko siya kasi binababoy niya yung kredibilidad at yung institusyon ng PIDEA. Pero hindi nakita ni Bato yan. Di ba napakatanga ni Bato? Kasi ang iniisip niya, authentic yung document, authentic. Na-stuck siya eh. Na-stuck siya dun eh. Ano siya? Para siyang nawalan na ng ulirat. Hindi niya na alam yung next move niya. Wala na eh. Kung baga nasukol siya, wala na. Ang nabaling tuloy ngayon dun sa drug testing result, ba't daw hindi imbestigahan ng PIDEA? Di ba? Kaninong naratiba yan? Eh yung ditong pathological liar, kini-question nyo, di questionin mo si Vic Rodriguez, ipatawag nyo si Vic Rodriguez dahil siya ang nagdala niyan sa polis. Di ba? Questionin nyo si Vic Rodriguez, kasama naman siguro siya nung nagpa-drug testing ang Pangulo. Di ba? Baka sasabihin lang dyan ni Vic Rodriguez, ay binigay lang po sa akin yan, ako lang nagdala dun. Eh di ba tanga rin siya? Ba't di niya tinignan? Di ba? O nadamay siya ngayon sa kalokohan ng kanyang kakamping si Hitad. Nakakuha niyo idea? Si Bato nagpapakatanga. Tapos galit na galit pag sinabi mong parte ka ng destabilization plot against this government. Gago. Pasensya naman po, no, mga kababayan, no? Kakaasar eh. Pero tuloy pa rin daw siya sa sarswela niya. Papatawag niya kung sino-sino. Hindi siya makinig kay Chis Escudero. Point of order. Kasi wala nang order yung hearing mo. You don't know how to control your own hearing. Kasi mag-isa ka lang dyan. Mag-isa ka na nga lang, nagpupumilit ka pa na mali-mali ka naman. Idiota ka talaga. Oh. Kayo po mga kababayan, po inyong masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on next videos. Bye-bye. God bless.